Age is just a number. Hindi na ako na-surprise nung lumabas si Jocelyn Cubales. Ayan po. So, she is a candidate for Miss Universe Philippines Quezon City. Kasi, dito na natin ma-witness yung diversity na ipinatupad ng Miss Universe organization. And at 69 years old, masasabi ko na napaka-unique ng candidate na ito kahit na marami ang may ayaw sa kanya. Pero for me, I am so proud of her kasi malakas ang loob niyang sumali. Tapos gusto niyang patunayan na age is really just a number. O, diba? By the way, andito ako ngayon sa Bawang La Union. So, nag-beach ako, nag-unwind ako, and para masimulan ang 2024 na payapa at full of positivity. Pag-usapan naman natin ang kanyang advocacy. So, sabi dito, she wants to become an inspirational woman, lalo na sa mga younger generation kasi she believes they will learn a lot from her, especially sa mga pinagdaanan niya sa buhay. And ngayon na pinag-uusapan siya, dito mo talaga mapapatunayan na she is a person na malakas yung conviction niya, tsaka wala siyang takot. And ina-enjoy niya yung life niya at 69 years old. O diba? So, sa family niya, proud sila sa kanya kasi malakas yung courage niya despite all the bashings na nangyayari ngayon against her. Nagsalita na rin ang asawa ni Jocelyn Cubales na si Mr. Mark Cubales. Sabi ni Sir, very proud siya sa kanyang asawa dahil she is living her life to the fullest, no? Kasi makita mo yung accomplishments niya, tapos nasabi niya na Quezon City yung napili niyang i-represent despite sa mga multiple residences nila. So, ibig sabihin marami silang property. So, biluin mo, parang talagang ina-enjoy talaga ni Madam Jocelyn ang kanyang buhay, in which sa mga bashers, hindi nila maintindihan kasi hindi nila pinagdaanan yung pinagdaanan ni Madam Jocelyn. So, whatever her heart wants, dun sumusuporta yung asawa niya kasi nga, syempre, they are living their dreams. O, diba? So, sana all very supportive ang kanilang partners like them. Pero disclaimer lang I don't personally know Madam Jocelyn Cubales and syempre hindi niya ako kilala, pati yung family niya. Pero since this is all about pageant, pag-usapan natin ang kanyang stand. So, very unique kasi yung position niya na sumali sa Miss Universe Philippines with a strong heart, with a strong conviction, and napaka-inspiring talaga yung kanyang advocacy para sa general public, especially sa mga younger generations. Kaya if you want mga pageant updates or pageant information, just follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. O, diba? Ang ganda. Kaya pag-usapan natin ang 5 interesting learning insights sa pagsali ni Madam Jocelyn. At ang number 1 dyan is yung policy ng Miss Universe organization. So kung naalala nyo, hindi na naghigpit ng age limit ang Miss Universe organization. So wala nang dapat 18 years old to 28 years old. Pero ngayon, kahit anong age na pwedeng sumali. Kaya hindi na dapat tayo ma-surprise kapag merong mga more than 30 years old or 40 years old na sasali sa Miss Universe. Pangalawa is yung mga accomplishments na mga medyo above 30 years old na candidates na sumasali sa Miss Universe Philippines or even Miss Universe organization. Kasi yung mga natututunan nila or napagdaanan nila, pwede nilang i-share sa mga younger generations katulad ni Madam Jocelyn. So sigurado marami talagang matututunan ang mga kapwa niya candidates because she is willing to share and she is willing to give kung ano man yung pwede niyang i-advise para sa mga kasamahan niyang candidates sa Miss Universe Philippines Quezon City. Pangatlo naman ay walang takot. Siyempre, if you want to face your fears, siyempre, hindi siya nagpapatinag sa mga bashings, no? Although she is aware na may mga criticisms talaga in which normal naman yan kapag may pinasok ka na isang bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. So yes, that is a challenge, but then that is also a learning insight kung paano mo siya ma-overcome. At yan ang ginagawa ngayon ni Madam Jocelyn. Ang pang-fourth naman is yung acceptance, no? She is there. She joined Miss Universe Philippines
Quezon City para palawakin pa ang knowledge natin and understanding, especially sa mga baguhang pageant fans, na panahon na para magbago, no? Hindi yung may limitation sa lahat ng mga bagay. So it is now the perfect time para sa atin na lawakan na talaga ang kaisipan natin and fully understand yung concept ng diversity. At ang number 5 is following your heart. Kasi nabanggit ng asawa ni Madam Jocelyn na kung yan ang magpapasaya sa'yo, then go for it. Kumbaga, parang kung napipilitan ka sa isang bagay, edi wag mo nang patagalin yung agony na nararamdaman mo. So, it's important talaga na kung saan ka masaya, doon ka na lang kesa naman na nagsasuffer ka sa mga bagay na ginagawa mo na napipilitan ka lang. As for now, bago kami uuwi sa Baguio, ina-enjoy ko muna yung cool breeze ng beach na ito. Ayan o. Kasi nakakapag-relax talaga. So as you can see, dito ako sa shore and lang talaga yung mga tao. Ayan o. So parang halos ako lang yung nandito and yung mga locals na taga dito. Ayan. So napakagandang i-enjoy kapag mag-isa ka lang dito sa beach. As in, halos ako lang talaga yung nandito sa beach. Sa totoo lang, wala naman siyang nilabag na batas, no? At wala namang masama kung sumali si Ma'am Jocelyn sa Miss Universe Philippines Quezon City. Yun nga lang, ang medyo mali is yung mga nagbabash sa kanya. Okay, binibase yung age niya, so dinidiscriminate siya because of her age sa pag-join ng pageantry. Pero para sa akin, since allowed naman, why not, diba? Hindi naman parang nakaka-degrade sa pagkatao ng isang tao sa pagsali sa Miss Universe Philippines or Miss Universe Philippines Quezon City. Anyway, kailangan ko nang bumalik sa room namin kasi medyo malakas na yung sinag ng araw at ayokong ibabad yung sarili ko sa araw. Ako sunburn pa ako. So, saglit lang. Yan, maayos na ulit ang hair ko. So, balikan natin yung sinasabi ko kanina. I think hindi na ako masusurprise kung meron pang sasali na mga above 30 years old or 40 years old na mga candidates ng Miss Universe Philippines sa regional level, no? It's because of yung rules, no, na parang hindi na siya restricted sa particular age group. So pwede na siya sa lahat. And wag na tayo magulat kasi siyempre, we are now embracing the new era of pageantry na hindi katulad dati na laging may restrictions. So ngayon, let's expect na mas diverse na talaga siya ngayon. Kaya ang lesson for today is all about acceptance, adjustments, tsaka it's time for us to adapt, o diba? Kasi nagbabago-bago na ang panahon ngayon, may mga rules na hindi na siya restricted, tsaka marami pang surprises na talagang bubulaga sa ating buhay ngayon. Kaya dapat wag na tayong magpaka alam mo yun, reserve o kaya conservative kasi from time to time nagbabago talaga ang lahat. Ika nga, walang permanente dito sa mundo maski yung mga rules. Kaya I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially sa pagsali ni Ma'am Jocelyn Cubales. Yan. So, thank you so much for following me and subscribing me. So, more pageant vlogs to come. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.